Ngayon, may warning na pinalabas si Defense Secretary Gibo Teodoro kasi matindi ang mga pagsasamantala ng iba. Yung DDS gustong i-hijack, inciting to sedition na po, bordering to inciting to sedition, yung mga ginagawa nila. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O pag-usapan natin ang mga pailalim na galawan ng mga politiko laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung iba rito, dumidikit-dikit sa ating Pangulo, pero pailalim po ang atake. Sino niya, Mr. Maravillas yan? Sino pa? Si dating Senate President Chis Escudero, tapos si Toby Chanco. But before natin pag-usapan yung kanilang mga pailalim na galawan, bigyan ko muna kayo ng update ng mga plano ng ating gobyerno. Kasi, di ba, bukas may anti-corruption rally na naman mga kababayan. This time, wala sa mga civil society, church, youth, pati mga leftist, mga kababayan, magsasagawa sila ng rally. Anti-corruption rally, as if sila yung nangunguna sa paglaban sa korupsyon. Na kung saan mga kababayan, sa totoo lang, nakisakay lang sa pag-expose ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa korupsyon sa DPWH at iba pang agencies ng ating gobyerno. Pero pinalalabas nila, sila yung lumalaban sa korupsyon. At ang masama mga kababayan, ang panawagan nila, hindi lang labanan yung korupsyon, kundi panagutin daw yung ating Pangulo. Alo-alo yung mga panawagan po. Duterte resign, Marcos resign. O di ba, mga kababayan? Ngayon, may warning na pinalabas si Defense Secretary Gibo Teodoro kasi matindi ang mga pagsasamantala ng iba. Yung DDS gustong i-hijack, inciting to sedition na po, bordering to inciting to sedition, yung mga ginagawa nila. O ito ngayon yung pahayag ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Yung mga protesters daw na mananawagan for withdrawal of support for the government should be arrested. Paliwanag po ni Gibo, that's totally illegal. And that is inciting to sedition. What you cannot do directly, you cannot do indirectly with the law. Si Gibo kasi po, isang abogado, kaya alam niya ang batas. Gagamit na sila ngayon ng kamay na bakal, na dapat man po talaga gamitan na ng kamay na bakal. Grabe na ang kanila pong mga pag-aaboso. Kailangan ng tundukan, mga kababayan, ang kanilang mga ginagawa na pagmamalabis. Sumobra na po. Kaya sabi ni Gibo, pag sinabi mo anyang withdrawal of support, it is an indirect way of saying, I'll take over, which is illegal. Stating that cops should arrest protesters and file a case of inciting to sedition. Ito, pakinggan natin si Gibo Teodoro, mga kababayan. Withdrawal of support, it's an indirect way of saying, I'll take over, which is illegal. Sir, ano lang yung take niyo dun sa mga panawagang reset daw? You know, that's totally illegal. And that's inciting to sedition. What you cannot do directly, you cannot do indirectly in the law. So, when you say withdrawal of support, it's an indirect way of saying, I'll take over, which is illegal. Kung may manawagan sa rally November 20 na mga ganon, pwede silang kasuhan ng Pwede. sedition. Tingin ko Tingin Pwedeng ko. pilitin. Pwede hulihin. I mean, it's illegal. It's an indirect way. It's an artful way na if any prosecutor naman is listening, di maniniwala, of saying what you are not allowed to say. So, pero nasa sa pulis na yun. So tama po, gamitan na ninyo po ng kamay na bakal. Hindi pwede na paulit-ulit po sila na maglalabag po sa batas. Kailangan po panagutin ang mga lalabag sa batas. Ngayon, sabi ng ating Pangulo sa ating armed forces, don't fall for lies, anya. President Marcos gathered the armed forces of the Philippines' most influential backbone, yung council ng Sergeant Major.
sa Palasyo Malacanang. The event attended by the military top leadership sa pamumuno po ni Defense Secretary Gibo Teodoro, Armed Forces Chief of Staff Romeo Browner, and Armed Forces Sergeant Major FCMS Feliciano Lasso. Sabi ng ating Pangulo sa kanyang mensahe, huwag tayong magpapadala sa ingay ng kasinungalingan sa gitna ng pagpapakalat ng maling impormasyon para sa ating pagkawatak-watak. Tumindig tayo sa katotohanan, sabi po ng ating Pangulo. Meanwhile, sabi naman po ni Lasso, we reaffirm our pledge to the flag, to the Constitution and our duly elected Commander-in-Chief, and that is you. We remain apolitical and fully committed to preserving unity among Filipinos. Kaya sabi po ng Palasyo Malacanang, handa ang PNP. Pagdating dito po sa panibagong rally, na ang sabi will be attended by more than 50,000 participants. Ang PNP will be deploying more than 15,000 police officers para i-maintain po ang katahimikan. Isasabay kasi nila po bukas ito sa Bonifacio Day at gustong i-hijack ng mga DDS itong rally. Ang gagatong na naman po ng gulo. Kumanda kayo sa ating mga authorities. May warning na po yung ating Defense Secretary. Once na nanawagan kayo ng withdrawal, walang sisihan. Huhulihin kayo ng mga pulis para kasuhan mga kababayan ng inciting to sedition. Sasabihin na naman ninyo, sinisikil yung inyong karapatan sa pamamahayag. Nagsasamantala po kayo at ginagatungan ito ng mga politiko na nagkukunwari supported ng ating Pangulo, pero ginagatungan nila. Di ba po mga kababayan? O ngayon, balikan natin itong dalawang political personality na naglalaro mga kababayan sa likod ng ating Pangulo. Si Cheese at saka si Toby Chanco. Iba ang galawan ng dalawang ito mga kababayan sa gitna ng mga pinalilitaw na mga controversies. Makikita natin ang pag-take advantage nila. Magkaiba yung estilo nila mga kababayan kung pagmamasdan nating mabuti yung galawan. Pero pag sinuri natin, iisa yung pattern. Opportunism, ambition, and silent undermining ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero I think, alangan man hindi ito naalata ng ating Pangulo. Matalino yung ating Pangulo para hindi maalata ang galawan nila. Although si Cheese, matagal nang sunog si Cheese. Pero si Toby Chanco, nag-threaten nga si Toby Chanco. Nagpatuloy daw na pinoproteksyonan ng ating Pangulo si Martin Romualdez. Grabe ang galit ni Toby Chanco kay Martin. Gusto pang nagbanta sa ating Pangulo. Hihiwalay daw siya. Di umiwalay ka. Sino tinatakot mo? Chanco threatens political breakup with PBBM if he protects Romualdez amid dearth of proof in flood control mesh. Hindi mo pwedeng takutin ng ganyan yung ating Pangulo. Di ba? Itong si Cheese at saka si Toby, parehas po ito mga kababayan ng posisyon sa impeachment kay Sara Duterte, remember? Yung impeachment sana mga kababayan, ito yung test case ng transparency at accountability. Pero pareho nila itong sinabutahe. Di ba po mga kababayan? Yung impeachment sana po laban kay Sara ang magbibigay ng linaw sa tanong ng bayan kung paano po ginamit yung pondo ng ating gobyerno. Yung impeachment sana po yung haharap sa questionable spending ng confidential funds, yung takeover attempts at co-plotting. Yung impeachment sana po ang proteksyon ng ating institusyon. Pero ano po yung nangyari? Inarang ni Toby sa Congress. Then pinatay ni Cheese sa Senado. Hindi po dahil sa sa prinsipyo, kundi siguro may mga personal interest sila po sa politika. So yan po ang unang common denominator. Di ba? Magkaiba sila ng kapalaran pero yung ambisyon pareho. Si Cheese Escudero nakuha yung Senate presidency, although nakudita.
Si Toby never na nakuha po ang speakership kasi wala siyang suporta mula sa majority ng members ng Kongreso. Ang suporta ng Kongres po kay Martin, kaya galit na galit siya. Bigo si Toby. Pero ano yung pagkakapareho nila? Pareho sila na gustong maging gatekeeper sana ng kapangyarihan. Parehong nakaabang sa posisyon, parehong oportunista mga kababayan sa kapangyarihan ni President Bongbong Marcos. Pero ngayon, si Toby kasi laging bukya. Ayun, may babala sa ating Pangulo. Yan Nabotas Lone District Representative Toby Chanco has threatened to break up politically with President Marcos if he senses any effort from the latter to protect Leyte, 1st District Representative Martin Romualdez, even as incriminating evidence has yet to be found against the former House Speaker. Gusto niya, mga kababayan, idiin si Martin Romualdez. Walang ebidensya. Sabi ng ating Pangulo, kung anya, saan tayo dali ng ebidensya? Walang nakitang ebidensya. So, ang gusto bang mangyari ni Toby Chanco, gawa ng ebidensya? Para lang idiin si Martin Romualdez. Hindi naman po pwedeng ganun. Yung ICI po, walang nakitang adverse findings laban kay Martin Romualdez. Saan ang magagawa ng ICI? So, nirefer lang po kung ano yung mga documents and testimonies na nakuha po ng ICI. Yung testigo po nila ni Marcoleta na si Gutesa, hindi na nagpakita. Si Saldico ayaw umuwi. Di ba? Di niya, Mr. Maravillas, bakit galit na galit si Toby kay Martin Romualdez? Sa tingin natin, simple man lang po ang ugat kung bakit ganon. Hindi niya kasi kaya pong tapatan yung impluensya ni Martin Romualdez at loyalty ng mga congressmen sa dating speaker. Hindi niya makuha yung support. Kaya nang gagalaiti palagi. Pag na-interview ng media, lagi niyang binabanatan si Martin. You see? Kaya kung ano-ano ang binibintang kay Martin Romualdez. Pero hindi niya nakuha pa rin yung support ng mga congressmen. Hindi niya mabili ang loyalty. Kasi hindi naman po sukatan ng pera. Hindi sukatan po ng respeto ang pera sa karamihan sa ating mga congressmen. Kundi sa totoong leadership, ipinakita ni Martin Romualdez ang pagiging totoong leader ng Kongreso. Kaya nagawa niya yung kumpiyansa. Di ba? O ngayon, sa kaso naman po ni Cheese, nagpakitang gilas kay Sara, inarang po yung impeachment. Tinatamaan niya si Martin sa kanyang mga speeches. Kasi ang number one enemy ni Sara, at tingin ni Sara mga kababayan, si Martin ang tatapos ng kanyang political ambition. Kaya bukang bibig si Martin Romualdez na naging instrumento ng kanyang panalo. Nagpasalamat pa nga siya nang manalo. Wala man pong ginagawa si Sara kundi sumalang na lang sa kampanya. Lahat ng kanyang pangangailangan, sinuport ni Martin, tinawag lang na tambaluslos. You see? So, tingin natin mga kababayan, itong ginagawa ni Cheese may kinalaman sa kanyang ambisyon sa baka gustong mag-audition for 2028 ticket. Ngayon lang, pinafloat ngayon po na katandem ni Sara. Hindi man si Cheese, hindi si Amy Marcos, kundi si Marcoleta. Pareho silang bigo. Pag ganyan mga kababayan. So si Cheese sumasakay sa narrative. Bakit naman niya Mr. Maravillas? Sa tingin natin, dalawa lang yung dahilan. Makisakay mga kababayan sa plano sa 2028, sa plano ni Sara, in case na mag-materialize yung takeover. Then, siyempre, pangalawa, pag nangyari, di ligtas na yung 142 billion insertions controversy. Yung in-expose po ni dating DPWH Secretary Yusek Roberto Bernardo. Kasi siya po yung tinuturo na arkitekto ng insertion sa Senado. 142 billion. Mas malaki pa doon sa aligasyon ni Saldi kung 100 billion insertions daw ng ating Pangulo.
Paano magpa-insert yung ating Pangulo? Binito nga 194 billion, mag-insert ng 100 billion. Di ba po? So makikita ninyo yung galawan ng dalawa. Sa harap, pinapalabas, aliado ng ating Pangulo. Pero sa likod po, undermining the President. Duplikara po yung dalawa, mga kababayan, ang galawan. Pero sabi nga natin, matalino yung ating Pangulo. Alangan man hindi mabasa ng ating Pangulo yung kanilang mga galawan. Tama po? Ngayon, ang anti-corruption campaign, pag hindi po kasama sa investigasyon si Cheese at saka si Toby, wala pong saysayan. Kulang at bias. Bagit naman na niya Mr. Maravillas. Ang dami ng testimony na tumuturo kay Cheese Escudero, mga testimonies po ni Yusek Bernardo. Si Toby naman po, alam na ninyo, ang nabutas po ang daming flood control projects. Ang tanong, bakit laging baha sa nabutas? Kung hindi butas-butas, yung mga flood control projects. Di ba po, mga kababayan? Si Cheese po, may mga allegations na hindi pa nasasagot ng buo. Remember yung 240 million kickbacks na sinasabi po ni Yusek Bernardo? Yung alleged bagman niya na billionaire na si Maynard Ngo, na ang sabi ni Yusek Bernardo, doon niya diniliver. At si Cheese po ang tinuturong architect ng 142 billion insertion. O ngayon, si Toby naman po, billions ang flood control project sa nabutas. Pero baha pa rin palagi. May seawall collapse, unfinished projects, delays at kahit anong paliwanag mga kababayan, hindi maikakaila yung tanong, saan napunta yung 4 billion na pondo po para sa mga project sa kanyang distrito. So makikita ninyo, isang senador at isang congressman, pero parehas na may malaking pondo at malaking tanong na hindi masagot-sagot. So makikita ninyo sa likod ng ngiti at mga magagandang salita, makikita ninyo ang galawan ng dalawang ito, ni Cheese at saka ni Toby. Personal ambition at sabotahe. Di ba pa? Sabotahe ang galawan, mga kababayan. So sila dapat mga kababayan kasi yung kanilang mga pangalan ay nasasangkot sa mga controversy sa flood control. I think kailangan bigyan ng tamang atensyon ng ating gobyerno na maimbestigahan at mapanagot. Tama po? Kung seryoso talaga po tayo sa kampanya laban sa corruption, hindi po pwedeng exempted ang dalawang ito. Kailangang busisiin yung kanila pong mga galawan. Tama po mga kababayan? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito yung bagong bagong packaging ng Firmax Firming and Lifting Cream. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powder drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients tulad ni
Actress Maritoni Fernandez. Siya yung nag-endorse nito mga kababayan. At siyempre, for cancer prevention na rin po. Sa mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa messenger ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Sa mga naghanap ng mga mahihilig, sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang po kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet po. Nakabase siya sa Amerika. Ito yung kanyang online store, mga kababayan. Sa mga mahilig po sa magpa-spa, try niyo po mga kababayan dito sa Pamper City by OMG. Your luxury escape. Located at Isiana City, Parañaque City, Metro Manila.